Hello, magandang umaga po. Ito po naman tayo. Ang ating pag-usapan po ngayon ay boses ng mga dispiradong Pilipino. Ano pa ito? Pakinggan na lang natin. Pero bago ang lahat, nais ko po dadalhin kayo sa panahon na buhay pa si Miriam Santiago. Ang isa sa pinakahinahangaan kong babae sa field ng politics. Nung first time ako naging botante na bumuto na pagka-presidente ay nasa Marawi ako. Pero yung second time na maging botante ako ay si Miriam Santiago ang binoto ko. Kaya idolo ko siya. Kahit napatay na siya, gusto kong masasariwa yung buhay niya. Kaya ladies and gentlemen, habang naghihintay ako ng mga audience, ay nais ko muna magpakilala ako, magbati kay Danilo Thailand. Good morning po, Dr. Engineer Toto Bunyog. Tapos, at sa ngayon po, ang pag-uusapan natin ay para sa kinabukasan ng ating bayan. So, Aling Marie, magandang umaga po. Ang buhay po natin ngayon ay hindi kompleto kung si Sara lang tanggalin mo. Kailangan tanggalin ang lahat. At ang naging dahilan naman itong ating mga problema sa bayan ay walang iba kundi itong mga politiko natin na wala nang inaatupag kundi po ay mga kakwartahan sa kanilang buhay. So lahat po, kung si Duterte, ang aking description nito, kung si Duterte ay mamamatay tao, most of the time, si BBM naman sa Sir Romualdez magnanakaw ng sobra-sobra. Okay? Pero bago ang lahat, magbabati muna ako sa inyo lahat, no? Kasi magpaparami pa ako ng tao sa mga Pilipino na nandyan sa Japan, Chayo Gozaimasu. Sa mga German, siguro sa tingin ko gabi ngayon sa Germany. So, Guten Abend. Sa mga Pilipino naman na sa Hawaii, kung gabi ngayon, Aloha Ahiaya. Sa Guam, ganun din. Ang mga Pilipino dyan sa Italian, kasi gabi ngayon, Buona Serata. So sa France, gabi ngayon dyan, Bonsoir. Tapos sa Netherlands, Golden Habond. Sa mga Pilipino naman, sa bawat lugar sa ating bayan, sa mga tribo-tribo, unahin muna natin yung mga kamag-anak ko dyan sa Iloilo, sa Negros Occidental, sa Guimaras, sa Capiz, Antique, Aklan, sa Romblon, sa Masbate. Sa Masbate, mga kamag-anak ko, mga Espinosa family. No? Mga kamag-anak ko rin kasi sa Ahoy, Iloilo nang galing sila. So anyway, maayong aga sa inyo tanan. Sa mga Cebuano, mga akong mga igagaw diha sa Barili, mga igagaw nako sa Mactan o sa Dakbayan sa Cebu, sa Sugbo, dool na ang inyuhang gitawag nga sinulog. Unya, nagitanaw mo nga mudubli gayud ang pagkadako sa mga bisita nga muanha sa Cebu. Sa tanan nga mga Ilonggo nga ara dira, sa Aklan, ati-atihan naman ang ilang nga tanaw. Magkaroon ang pag-asa ka ng mga ati-atihan, mga Aklanon ay yan yung ati-atihan talaga nakasandal yung kanilang pride and glory. Sa mga Ilonggo naman, mga dinagyang. No? Ito binabanggit ko lang yung mga festival sa bawat lugar na sumikat. Kagaya sa Baguio, meron silang pinagbenga. Dapat nga naman talaga lahat po ng lugar ay mayroong mga festival
na sana kung mag-usap-usap sila iba-ibang panahon para lahat mapuntahan ng Pilipino. Sa Bacolod naman, yung Mascara Festival. Sa Mindoro naman, andyan naman yung Moriones Festival. No? Hindi lang sa Moriones Tondo yun. Pero bago ang lahat naman, magsimula tayo sa ating pinakaseryosong topic. Nais ko muna magsimula sa tinatawag na papatawa. No? Naalala ko lang po si Miriam Santiago nung buhay pa siya. At siya po ang pinakapaborito kong naging opisyal ng bayan. So, nag-umpisa siya naalala ko yung kwento niya. Sa itong kwento ng mga bata. Sabi ni Juan, bata, Juan, ano gusto mong paglaki? Sabi niya, gusto ko maging piloto. Sabi naman ni Nena, ako naman po, gusto ko maging teacher. Sabi naman ni Maria, ako po gusto maging mabuting ina. So, tinanong naman si Pedro, ano naman gusto mo? Gusto ko asawahin si Maria. So anyway, isa pa mga pick-up lines ni Miriam Santiago. Kung asukal ka, ako naman ay sago. Bakit? Wala akong kwenta kung wala ang tamis mo. O, yun. So, next is, sabi naman ni Miriam noon, test paper ka ba? Bakit? Naubos kasi oras ko sa katititig sa'yo. Tila babagsak na yata ako sa'yo. Tapos next, sabi niya, dilim ka ba? Bakit? Kasi nang dumating ka, wala na akong makitang iba. Next, sabi niya, ang relationship ay parang computer. Bakit? Kung di maayos, i-restart o i-reformat. O kung kinakailangan, mag-upgrade. Tapos, sabi niya, huwag mong insultuhin ang mga taong pangit. Bakit? Kasi kung wala ang mga pangit, hindi ka maganda. Kaya ka naging maganda dahil maraming pangit. Number 6, gusto mo ba magbiyahe na maraming pera sa iyong kamay? Yan. So, paano paraan? Mag-apply ka konduktor ng bus. Yun sinasabi dyan. Okay, let's go to the serious topic. Ang aking pong ikwento sa inyo sa ngayon ay isang katotohanan po. Medyo seryoso talaga ito. Nais ko lang din magitin sa inyo po na ako po ay talagang, kung tawagin mo na ay, pwede mo sabihin na parang desperado na rin ako. Aywan ko si Aling Marie, nakasama ko sa vlogging, hindi ko alam kung siya ay desperado na. Pero sa totoo lang, desperado na po ako. Una, wala po akong nakitang kagandahan na nangyayari sa ating bayan. Lalo lamang po padaos-dos ang takbo ng ating ekonomiya. Pangalawa, kung sa panahon ni Duterte, ang bigas ay bumababa pa hanggang 35 pesos. Sa ngayon po, mabuti na yon sa pilitan, paghaluin ng mga tauhan ni Bongbong para kunwari magaling na pamahalaan si Bongbong, paghaluin niya mga broken rice sa buo na rice. Siyempre, pag pinaghalo mo ang isang sako na broken rice o dalawang sako na broken rice, ihalo mo sa isang sako na mamahalin, 60 pesos per kilo yun. Ang mga broken rice, tatakbo na yan ng mga 30 pesos kasi wala nang bibili niya, babagsak ba niya hanggang 20 pesos. Paghalo mo, so 2 kilo na 20 pesos, halo mo sa 1 kilo na 60 pesos. So magiging 100 pesos ang kabuuan ng bawat sa 3 kilo. So 100 pesos divided by 3 magiging 35. Binenta nila ng 40 pesos. Ganon po kamanluloko ang bayan natin sa ngayon. So ngayon, tingnan natin, I want to tell you the truth. What is happening on the ground. Ito po, sumbong po sa akin ng mga magsasaka. Ang magsasaka na nagsumbong sa akin ay taga Nueva Ecija. Alam niyo naman ang Nueva Ecija, maliban sa Bulacan, maliban sa Pampanga, yan ang isa sa tinatawag na rice granary ng Luzon o ng Pilipinas na. Anong sabi nila sa akin? Ang sabi ng farmer sa akin, ganito po.
Noong nag-harvest sila, ay dinala na daw niya ang palay niya. Kasi naniwala siya sa anunsyo sa mga newspaper, sa internet, at sa mga radyo na mataas na daw 17 pesos ang pinaka-minimum na presyo ng palay per kilo kung ibebenta sa National Food Authority. So ngayon, kung ibebenta mo 17 pesos per kilo, so without thinking and analyzing deeper, just make an estimate. Ang 2 kilo po na palay at kung gigilingin mo yan, magiging 1 kilong bigas. So meaning to say, kung 17 pesos ang bibili ng NFA, National Food Authority, at 2 kilo, 34 pesos lamang ang gastos. So madadagdagan yung pagiling, madadagdag dyan yung tracking, by the transportation mula sa farm fields papunta sa 50 pesos per bag ang binabayad niyan, dadalhin mo sa NFA. So ganun po dapat ang kalakaran, no? Maganda sana kung ganun. But the problem is, nang dumating po ang magsasaka sa NFA, sasabihin ng mga tao dyan sa NFA, ganito. Titingnan kunwari ang palay mo. Ay, substandard po, hindi pumapasa. So ang kawawang farmer, nagbayad ng 50 piso bawat sako dun sa truck na kanyang inupahan. Ihahatid sa NFA, tapos i-reject lamang ng NFA. Ilang sakong bigas kaya ang meron sa isang truck? Pag sabihin na lang natin nasa 1,000 sako o 500 sacks. So 500 sacks, 1,000 na. So sa 1,000 sako, sa tag 50 pesos, 50 million yun ang gastos ng magsasaka. Hindi tatanggapin ng NFA. Ngayon, mapipilitan ngayon na magsasaka, babalik ngayon ang truck. Puno pa rin ng palay na kanyang na-harvest. Ano mangyayari? Pagdating niya sa kanyang lugar, mayroon naghihintay sa kanya doon na mga tauhan ng mga importer. Anong gagawin? Bibilhin na lamang nila sa 14 pesos per kilo ang palay. Total, reject naman yan eh. O kunin na lang namin. Mapipilitan yung kawawang magsasaka, magbebenta kasi kay mabubulok yung palay na na-harvest niya. Ganun po nangyayari. Ngayon, kung maitago nila, bago ako magtatago, magbabalik muna ako sa tanong, bakit sila nagre-reject? Gumagamit po sila ng standard kuno. Pero ang katotohanan po, ganito po yan. Kasama po sa sindikato ang National Food Authority. Ang sindikato nila ay huwag nila bilhin, hindi nila sundin ang batas na nag-uutos na bibilhin ang palay ng mga magsasaka. So kasama sa sindikato yan. Para babalik kayo na magsasaka, ibebenta ng mura. At pagbebenta ng mura, binibigyan po ng mga smugglers ng bigas itong mga opisyal ng NFA. Yan ang sindikato po. Dapat din yung malalaman. Pagkatapos, may benta na 14 pesos. Ang mga 14 pesos na per kilo na palay na makukuha nila, ay ibabangko nila yan. I-hoard nila yan. Itago nila yan. Itabi habang binibenta pa nila ang mga inimport nilang bigas. Pag maubos na, sa kanila palabasin yung mga, halimbawa, mga November, kinikwento ko mga November, October nangyari yun, na nagbebenta na ni-reject po yung mga bigas. So, ngayon, mga Pebrero, expect mo lalabas na ngayon ang tinatawag nilang commercial rice. Tandaan nyo, kapag tinawag ng mga trader na commercial rice, iyan po yung mga produkto ng magsasaka natin. Mataas po kasi ang kalidad ng bigas na produkto ng magsasaka natin. So, ibebenta nila yan hanggang 60 kasi commercial rice, tatawagin lang ko ano ng mga pangalan. Ganun po sila kumita. So, kung ibenta nila ng 50 o hanggang 60, divided by 2, 30 pesos ang naging katumbas na presyo bawat kilo. So kung presyo, 30 pesos, kinuha na lamang nila sa 14 pesos. Kinapitalan ng dagdag na kapital na itatago sa kanilang mga warehouse. So kumita sila ngayon ng 30 pesos minus 14 pesos. That is equivalent to tumataginting na 16 pesos. Ibawas mong gasto kada per kilo. Pagiging sabihin mo na lang ng kinikita nila ay
20 pesos na lang per kilo. Ganun po kasimpleng lukuhan sa atin. Tapos, natandaan ninyo, nagbenta sila noon ng palay doon sa Malolos. Malolos, Bulacan. Kasi ang Bulacan, isa po sa pinaka maraming harvest ng bigas. Pero hindi na po lahat ng sakahan sa Malolos ay nagtatanim pa ng palay. Marami po nag-abandon na. Dahil matindi ang baha, laging nasisira ang kanilang tinatanim. Kung minsan, binibili na po yung kanilang mga sakahan, ginagawa ng subdivision. So, anong nangyari dyan? Nagbenta sila, nakapagbenta sila sa kanilang kinatawag na 40 pesos per kilo, na tinatawag na rice for all. Pabida-bida pa yung mga politiko dyan. Mga mayor, nag-combine sila. Si Gobernador Fernando, si mayor, sino bang mayor sa Malolos. Yan, nagmamayabang sila, nakapagbenta sila. Pero nakausap ko po yung client ko o client namin na rice trader. Sabi niya, ano lamang po yan? Kalukuhan po yun. Bakit po kalukuhan? Number 1 po, ang ginagawa nila sa pilitan po. At bakit sa pilitan? Naalala niyo po, sabi niya mga December 6 or hanggang mga ganong petsa, ay nag-raid sila ng mga warehouse dyan sa Intercity. Sa Intercity, nag-raid sila, may 8 warehouse sila. Nakita sila ni Martin Romualdez kasama si Erwin Tulfo na talagang sip-sip diyan ng tudo kay Martin Romualdez. Sila nagbubukas ng mga warehouse at kinumpiska yung pinadlock yung mga 8 warehouse. So, sunod na linggo, binalikan nila yung warehouse na yun. At yun pala, binalikan nila at pinayagan nila magbukas ulit. Kasi nalaman nila na yung laman ng warehouse na yun, kahit na sabihin imported rice, may mga papel pala. Bakit? Ano po yung papel nila? Nang dumating po kayo nung December 6, nang binuksan nyo, wala pa silang hawak na papel, pero yung mga laman ng kanilang bodega ay mga imported rice na galing din, binili nila sa mga lehitimo na nag-import. So dahil dyan, kinakargahan lang ngayon ng kaso, sige, para hindi tayo maayos, kailangan magbenta tayo. Siyempre, gusto nila papalamuti. Deodorant, yung veto na deodorant, yan, veto power, kilikili power. Yan ang ginagawa nila. So ngayon, makapagbenta nila ngayon ng 40 pesos, kinukondisyon nila yung mga sinara nila. Sige, papayag kami buksan ang inyong warehouse. Basta, sumali kayo sa pagbebenta ng 40 pesos per kilo. Ang sisti, hindi lamang po mga rice importers ang ginagawa nila niyan. Ginagawan din nila ng ganong diskarte ang mga traders na hindi nag-import, kundi umaasa lamang sila sa mga ani ng lokal na magsasaka. Yan po ang binibenta nila. Kaya hindi ko lang babagitin ang pangalan niya ng aming kliyente. Pero ang tinuturo niya rito na culprit din ay yung si Mr. GV David na nakapag-asawa ng pamangkin ni David Bangayan Tan na isa sa 4 na mga kartel sa Pilipinas. So, ang ginagawa nila ngayon, yung piniperwisyo nila, hindi may benta-benta na maayos ng mga local traders ang kanilang mga ani sapagkat binabagsakan ng presyo ng mga importer. So kung bagsak ang presyo, sino pang bibili sa kanila? So anong nangyari? Pag sa kanila, binibili daw nila ng 17 pesos per kilo direct sa mga magsasaka sa farm gate price. Tapos ipagiling nila, natural, kapag ihalo-ikan mo yan, kung 2 kilo na palay ay 1 kilong bigas, magiging tatawag na 34 pesos ang kapital, so magiging 40 ang kanila. Pero pinitulot nila yan kasi marami pang dagdag na gasto, 42 pesos hanggang 45 pesos per kilo ang benta nila. So ngayon, para hindi sila tatamaan ng abuso o abusadong mga poder, bakit? Nagtataka ako, ang trabaho po ni Erwin Tulfo at saka ni Romualdez ay tagagawa ng batas. Pero nagtataka, kailan pa sila naging pulis?
na nagre-raid ng mga warehouse. Anong klaseng... So, kapapayag niyo ba kayo magiging senador itong ano? Sasabihin ko na talaga na ano, wala kang kwenta, wala kang alam sa buhay. All you know is only to mangungurap. Di ba, Erwin Tulfo? Wala ka naman alam talaga sa batas. Nagkukunwari ka lang may alam. So, ang ginagawa nila para kunwari sila mga pulis o mga customs officers na sasaraduhan nila yung mga warehouse. So, ibibenta ngayon ng 40 pesos. Ang tanong, until when can you dispose ng 40 pesos per kilo? Ngayon, para mapalusot naman nila ngayon at hindi malulugi, yung mga luma na mga bigas na broken rice na, ihalo kayo, sabi ko nga kanina, 2 kilo na broken rice, ihalo sa 1 kilo na 60 pesos per kilo, ay magiging ang kapital niya ay 100 pesos. So, i-divide it by 3 kilos ulit. Pagtapos maghalo, hatiti mo naman ulit, ibebenta mo na ngayon, pwede mong ibenta na 40 pesos per kilo. Kita mo mga switik nila. Ganun po yun. So, pinag-usapan ko lang ay tungkol dyan. Ngayon, mas matindi pa ngayon. Babalikan natin ang ating kasaysayan sa panahon ni Duterte. Sa panahon po ni Duterte, maraming patay. Maraming patay. Mahigit 30,000 ang pinatay ng Pilipino. So sa mga pinatay na ito, sa tingin mo ba ay mapapatawad mo si Duterte? Hindi, of course. Gayon, maliban dyan, may pagnanakaw din na nangyayari. Natatanda mo ba yung Parmali? Yung Parmali lamang 14 billion po ang inubos doon. Sabihin na natin kalahati niya napunta sa mga sindikato ni Duterte. 7 billion. So ngayon, hindi lang dyan. May mga laptop deal pa, po, ano, may mga construction na binigay pa kay Elizaldico na isang switik na nang wala na si Duterte sa kapangyarihan, sinipa na si Duterte, tumakbo sa kabilang bakod na nagiging kanang kamay pa ngayon ni Romualdez, Speaker Romualdez. Yan si Elizaldico na ang kasama niya si Jill Bungalon at bata pa, magsuot ng Rolex na relo. O Rolex ko, pinaghirapan ko ito. Pero siya, saan ang galing yan? Sa Ako Bukol Party List. Kasama nila dyan sa sindikato yung Tingog Party List na partido ng asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Alam mo, isa pa ito. Kahit may conflict of interest, hinahayaan nila na mangyayari. Bakit? Paano po nagkaroon ng conflict of interest? Ganito po yun. Speaker si Martin Romualdez. Ginawa niya ngayon na accounts chairman ng accounts committee si Yeda Romualdez. Ano ang relasyon nila? Bilang mag-asawa? Mag-asawa. Ang sekreto ng Mr., sekreto ni Mrs. Ang pagnanakaw ni Mr., pagnanakaw ni Mrs. Kaya nga sabi niya, nung kinasal sila, you have been joined together. So what has been joined by God together, let no man put asunder. Kaya nga sa batas po ng family code, tinitingnan po ang Mr. and Mrs. as one. So ang pera ni Mrs. ay pera ni Mr., pera ni Mr. ay pera ni Mrs. Ibig sabihin, pag nanakaw ni Mrs. na pera, pag nanakaw din ni Mr. So ngayon kung gano'n ang relasyon sa between husband and wife, basta hindi sila nagkakahiwalay, ay dapat maglalaban-laban sila para sa interest nilang dalawa. So ngayon, paano mo ngayon ibabagay ito sa kailanganing sitwasyon? Speaker of the House, si Mr. Romualdez. Si Mrs. Romualdez naman ay Accounts Committee Chairman. Anong trabaho ng Accounts Committee Chairman? Ang Accounts Committee Chairman po ay ang trabaho niya bilang auditor, taga-audit, taga-check kung tama ba ang paggasta ng pera ng House of Representatives. Paano po magagawa ngayon yan? Sa ngayon, dati nung ipinasok yung budget para sa 2025, humingi lamang mga 18 billion na confidential fund itong si Speaker Romualdez. So kaya ngayon, tinitira si Sara Duterte. 125 million lamang ang kinuha niya. Tapos may 500 million na 2023 at 150 million sa DepEd bilang sekretary noong 2023. Nakawin niya man lahat, magkano ninakaw niya? 125 plus 500, that is 625. So, plus plus 150, so that is mga 800 na. 800 milula pa 1 bilyon. Pero ikaw, Romualdez, 18 billion na kaagad ang pinasok. Tapos this budget,
sa 2025, nagsingit pa kayo ng another 10 times 2 mo ang iyong budget. Dagdag pa niyan. Siyempre, sa budget kasi, may tinatawag na plus-minus. Hindi mo kasi pwede taasan ang budget. Ang budget na binigay ni Bongbong, ito lang ang pera ng bansa natin na makukuha natin sa susunod na taon. Nilagay niya sa 6,350,000,000. So kung gano'n, ibig sabihin, kung pupunduhan ni Romualdez ang kanyang sariling confidential fund, saan siya kukuha? Kasi hindi mo pwede taasan ng pundo. Natural, bawasan yung ibang pundo para yung naibawas, ilalagay niya ngayon sa kanyang pundo. So ngayon, ano pang ibang pundo? Nasa kanila na hawak kabay nila yan. Yang akap na yan. So, ang akap na yan ay hindi kasama sa budget na hiningi ni BBM. Pero meron silang sindikato style. Kunwari, hindi ko hiningi. Pero diskartihan mo na isingit sa budget. Kaya siningit, nagiging 26 billion. Tapos, ganun din ang sa tinatawag na saan nila kukunin ng 26 billion? Ang ginawa nila, tinanggalan nila, tinapisan, hindi na nila binigyan ng 74.4 billion na ayuda ang PhilHealth. Kaya, bahala kayo kung magkakasakit kayo, tapos nag-anunsyo pa kuno, pataasan pa kuno yung coverage ng PhilHealth. Diyos ko naman, ang tubig po na isang balde ay hindi mo makukunan ng 2 balde. Isang balde lang ang pwede mo makukuha. Kaya gano'n, hindi nila binigyan, hanggang doon na sa 400 billion ang reserve fund ng PhilHealth. Ngayon, sabi nila, tinaasa, nag-anunsyo pa, ito kasing CEO, Chief Executive Officer ng PhilHealth ay pinsan ni Lisa Araneta Marcos, si Mr. Emmanuel Ledesma. So ngayon, ang ginawa nila, tinaasa nilang coverage ng mga may sakit sa kidney, may sakit sa cancer, lahat-lahat, taas, umabot hanggang 2 million bawat isa. Ngayon, paano naman yung ibang mga sakit? Paano na lang kaya mangyayari kung sabay-sabay mga Pilipino magkakasakit? Saan kukuha ang PhilHealth? Dapat nyo pong malalaman, explain ko kung paano gumagalaw ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay kapariha din yan po ng ordinary insurance. Ordinary health insurance. Health Maintenance Organization Insurance System. So, anong ginagawa nila? Ang PhilHealth po, nagtataya, nagkikwenta sila, tatanong sila sa sarili, sa ngayong taon, ilang Pilipino kaya magkakasakit? Sa 1,000 na Pilipino, ilang kaya magkakasakit? Sabihin natin 200, 300, o sabihin natin 100. Ganun po sila magkwenta. So ngayon, kung mayroong 10 million members ngayon ang PhilHealth, ang ginagawa nila, nag-average sila. So sa 10 million, halimbawa magkakasakit yan ay 1 million. So ibig sabihin, kung gagastusin na average sa bawat isa, ay yung may iba gastos 2 million, iba gastos 1 million, iba gastos 100,000, mababa. So i-average mo ngayon yan, tatakbo sila ngayon sa 40,000 pesos kada taong membro, kabuuan. So sa 40,000 na budget nila, na kinikip nila yan, nilalagay nila, hindi ginagastos para sa ultimo pag magkasakit sino, immediately may ibibigay ng 40,000 pesos. Yan po ang reserve. Nakareserba yung pundo. So, 10 million members of PhilHealth. Habi, 10 million lang. Sabihin na 10 million, pero more than 10 million yan ha. Kasi kasama ang mga senior citizens na hindi na magbibigay. Kasama na po mga jobless. Kasama na po mga people with disabilities. Kasama na po mga lahat. Kasama na mga mga anak nila. So, nevertheless, we are looking at mga nagkakasakit, mga 10 million, 50 million ang coverage. So ngayon, sabihin natin 10 million ang covered sa PhilHealth. At kung 40,000 ba't isa, i-multiply mo 40 million, 40,000 times 10 million. So, 4 times 10, that is 40, plus 0, 400 million, plus 2, 3 0, that is 400 billion pesos ang reserba mo dapat para kung may magkasakit sino man, automatic ng release. Ganon. So, ang science ng insurance, ganon din sa organisasyon
Halimbawa, may private insurance lumapit sa iyo, magbabayad ka ngayon sa kanya. Monthly, magkano bayad ko? 1,000. So kung ba isang taon, 12,000 ang bayad ko. Magkano naman sasagutin niya ng insurance na privado? Ang insurance privado, halimbawa, may naipon silang tao. Parang paluwagan lang yan po ang insurance. So may naipon silang tao na mga sabihin natin 10,000 na pa-insure nila. Tapos tinataya nila sa 10,000 na yon, nagtatargeting sila. Gagamitin nila ang statistics, science ng statistics. Sa 10,000 na to, ilang kaya magkakasakit? Sasabihin natin 2,000. So kung 2,000, kung kumulita sila ng 1,000 kada member sa isang buwan, so 1,000 pesos times 10,000, that is 10 million ang pundo ng pribadong insurance company kada buwan. So kung 10 million siya, kung ang nagkasakit yan, halimbawa ay 1,000 at ang halaga ng sakit ay kutag 10,000 lamang, so 10 million din ang gastos. Ubos! Ganun po ang siyensya ng insurance. So ngayon, ginawa na ng diskarte nila ni Martin Romualdez para mapaimbuyog ang kanilang mga gustong ibubulsa, ay nagbigay sila ng justification na kinuha naman ng traidor na si Grace po at saka si Chis Escudero na minura nila ang opisyal ng PhilHealth. Mga kurakot kayo, kaya huwag na kayo bigyan ng pondo. Alam mo kung kukunin kong argumento na yan, di huwag na rin natin bigyan ng pondo ang Kongreso kasi maraming buaya dyan. Di ba? Mga kurakot din mga congressman. At huwag na natin bigyan ng pondo ang Senado kasi maraming kurakot yan. Mga senatong mga yan. Lalo na sa Office of the President, maraming corrupt yan. Kaya huwag na natin bigyan ng budget. Sinabi mo, sa ombudsman, maraming kurakot yan. Kaya huwag na natin bigyan ng budget. Ganun po ang argumento nila. So ibig sabihin, maraming mga kurakot yan sa Armed Forces of the Philippines. Kaya huwag na tayo magbigay ng budget sa Armed Forces of the Philippines. Kaya pag pumasok ang China, ngayon nga pumasok China, kumuha yung monster ship ng China na pinakamalaking coast guard nila. Hindi man lang hanggang radyo-radyo. Hoy, umalis kayo. Teritoryo namin to. Sasagutin mo, hindi, teritoryo namin to. Ganun mangyari. So where are we going to? Covatis Pilipinas. Ganun po ang Saan tayo pupunta dito? Ay, nako. So ngayon, dahil na tinanggal ng PhilHealth, yun na maging resulta. Pataas ang tingnan natin kung matutupad ninyo ang lahat. Next, may 74 million sila kinuha. Ang kinuha naman nila yung student scholarship na nakalagay po sa batas na tinatawag na Magna Carta for the Poor. Batas yun na nagsasabi na dapat maglaan ng pundo para sa mga mahihirap na mga mag-aaral sa kolehiyo na mabigyan ng pantuition. Ang tawag niyan STUPAP. Ngayon, tinanggalan nila ni Chis Escudero, ni Martin Romualdez, ni Ako Bukol Party List, sila ni Grace po ng 30 billion. So, Inday, Nunoy, sa 2025, wala pong budget ang CHED para ibigay sa inyo. Kaya, kung walang pera ang inyong mga magulang, tumigil na kayo sa pag-aaral. Ganun po mangyayari. So ngayon, isa pang pinagkunan nila ng pondo na malaki, yung Department of Education. Ano ang kinuha ng pondo? Kinuha nila ng pondo na 12 billion pesos na para sana ipambili ng mga computer na gagamitin tuturo sa mga bata para pagdating ng araw ay mga sikat at magagaling na computer experts ang ating mga anak 20 years from now. Ginawa po niyan ng India. Kaya ngayon kita mong India ang daming magagaling sa IT kasi 20 years before, nag-invest sila sa computer para sa mga anak nila. Kaya ngayon, ang champion po ngayon sa world chess, sa chess champion ngayon ay isang Indian. Pumalit siya kay Viswanathan Anand na natuto maglaro ng chess dito sa Pilipinas. Kaya parang Pilipino na rin si Viswanathan Anand na naging kampiyon sa ajedrez o chess sa loob ng 5 taon. Ito ngayon ang bagong champion, Indian. Tinalo pa yung ating pinakasikat na si Wesley So. Ganun po yan ang ating
Mga long-term natin na mga plano ay hindi natutupad dahil sa mga short-term na bulsa-bulsa. So ngayon, anong ginawa nga ngayon dito? So paano may balik? Hindi naman may ibalik ni Bongbong Marcos kasi tinanggal nga eh. Ang power lamang ni Bongbong nung ibinigay na sa kanyang budget ay power to disapprove. Yung power to disapprove na kung tawagin mo ay veto power. Ang veto power po, ibig sabihin pag dinisapprove mo, hindi na matutuloy. Sana kung ako sa kanya, ang ginawa pala, yung mga ibang mga proyekto na pinilit nila ni Chis Escudero, ni Grace Po, at ni Romualdez, at ni Ako Bukol Party List, ay dapat bineto niya, dinisapprove niya. Ang problema hindi. So ngayon, kinuna ng pundo pa rin, imbis na 50 billion pesos ang budget ng pambili ng missile ng armed forces natin para panlaban sa China, ay tinapyasan, ginawa na lang 35 billion. So napunta 15 billion. Ang ginawa nila, kasi nag-rumble na nagagalit, narinig nila yung ingay sa loob ng mga military. So ginawa nila, binigyan nila ng 350 pesos na tinatawag na sustenance subsistence allowance. O pagkain ng bawat sundalo sa lahat, 350 pesos kada araw. So i-multiply mo sa 30 days, ang total niyan ay 17 billion. Napilitan sila. So, ano pang ibang tinanggalan nila? Tinanggalan nila 3 billion pesos para sa ibang klaseng scholarship. So, ngayon, wala akong pera. Ngayon, ang nangyari dyan ay tinanggalan pa rin nila 17 billion ang Department of Transportation. So ngayon, kung tinanggalan nila 17 billion, saan naman lalagay? Ang isa pa, tinanggalan nilang pinakamatinding pagtatanggal. Itong isang ayuda na programa which is promotive, kung tawagin, hindi protective. Ano bang promotive? Ano bang protective? Yung promotive, iyan yung programa ng ayuda na nagbibigay, ang layunan ay iangat ang buhay. Ang protective ay pansamantala lamang. So ang promotive, yan yung 4Ps. Ang budget po na nilaan ng DBM sa 4Ps ay 114 billion pesos. Tinapyasan nila ni Chis Escudero, ni Grace Po, ni Romualdez, ni Elizalde ko na Ako Bukol Party List ng 50 billion. So nang tinapyasan ng 50 billion, saan man eh? Dinagdag na naman na sa pundo na inipon nila. Kasi sabi ko sa inyo, hindi sila pwede magdagdag ng ayuda kung wala silang mapagkunan ng pundo. Para may mapagkunan sila ng pundo, isara nilang ibang proyekto para may pundo sila makukuha. So ano ngayon ang nangyayari? Nangyayari po ngayon. So marami pa sila ibang pinundo. So matotal, ano ang mga pinunduhan nila? Ginawa nila 26 billion na AKAP, ayuda sa kapos ang pera. Ang AX na ayuda rin ay pinataasan nila mula sa 41 billion na ginawa ng House of Representatives, ginawa nilang 45 billion pesos. Ano naman? Isa pa, yung MAIP, kasi gusto nila, paborito din nila MAIP ngayon. Dati, ang proposal nasa 20 plus billion lamang. So ngayon, nung pumasok sa House of Representatives, tinaasan nila ni Ako Bukol Party List, Congressman Elizalde Co, at saka si isa pang kurakot na congressman, si Manix Dalipi, yung majority leader nila. Yan ang kasama sa sindikato nila. Tinaasan nila sa 75 billion pesos. Pagdating naman sa Senado, binawasan. At sa final, ginawa nila na sa 45 billion pesos ang MAIP. Ngayon, ladies and gentlemen, let me ask a question. Anong pagkakaiba kung nilagay nila sa PhilHealth at nilagay nila sa 4Ps? Kumpara sa nilagay nilang pera, ganun din ang pakay, ganun din ang objective. Anong purpose? Ang purpose makatulong sa mga may sakit. Di ba? O ngayon, ang purpose din nila sa AKAP, bigyan may mga emergency, hindi lang ang sakit. Yung ibang purpose pa. Pati AX, ganun din. Anong ibig sabihin ng AX? Kung sa English sinabi niyan, assistance to individuals in crisis situation. Anong pagkakaiba na sa Tagalog na pagkasalita? Ayuda sa kapos ang pera. Pareha lang. Tapos, sinama din nila yung gasto sa pag-ospital, pwede rin kunin dyan. So, ibig sabihin,
Yung gastos pang ospital, kung dito sana nilagay sa PhilHealth, mas maganda pa. Wala pang politiko na makipagsali, makipagbunot-bunot ng pera. So ano pang iba? MAIP. Ang MAIP ang tawag naman dyan ay Medical Assistance for Indigent Persons. So ibig sabihin, hospital din. Bakit hindi na lang nilagay sa PhilHealth ng lahat? Para 100% na lahat. Kung sino magkasakit, zero balance na, zero billing. Kung nagawa yan, I would like to commend Gobernador, yung batang gobernador na apo ni Pax Mangudadato, tsaka si Teng Mangudadato. I would like to commend them. Sa Sultan Kudarat Province lamang po nangyayari ang tinatawag na free hospital. Sa kanila lang. Kung bakit nagawa nila, hindi ko alam. Bakit hindi sundin yun? Nagawa ng isang local government unit sa Sultan Kudarat. At because, ibig sabihin, kung ano man ang mga narinig mong mga kwento tungkol sa mga dadato na nagpapatakbo sa Sultan Kudarat, ay parang baliwala yan sapagkat po ito po yan. Ang Sultan Kudarat Province po ay isang probinsya na kung saan 75% ay mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano diyan ay binubuo ng Ilocano, Kapampangan, mga Batanggenyo at mga Ilonggo, karamihan mga Ilonggo. At ang 25% ay mga Maguindanao na mga tribo. Tanong, kung mas marami pala ang Kristiyano kaysa Muslim na populasyon sa Sultan Kudarat, bakit mahigit na 30 years ngayon ang Muslim na si Mangudadato family ang laging mananalong gobernador at congressman dyan? Ibig sabihin, mahal po sila ng mga tao, Kristiyano man o Muslim. Sinimulan yan ni Dato Pax Mangudadato na ngayon ay isang ulyanin na diwata. Pero sabi, sa tingin ko naman ay baka sa gamot ay baka babalik. Pero hindi ko alam. Pero mayor pa rin siya ngayon sa pinanggalingan yung bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat. So anyway, kinikwento ko lamang yan in relation to sa mga anomalya na ginagawa natin sa health ng tao. So ngayon, anong pagkakaiba? Sa PhilHealth na gastusin na humawak ng pera pang kalusugan o yung MAIP o ayuda o ang AIX. Ang malaking pagkakaiba ganito po. Sa PhilHealth, automatic po kasi ay hospital. PhilHealth ay magbabayad direkta sa hospital. Hindi na dadaan kay congressman. At pag mag-avail ka, pag ikaw po Pilipino na nagkasakit, wala kang ibang gagawin. Merong DSWD officer kada hospital. Ma-private hospital man, public hospital, merong DSWD officer dyan. Sila po ang nagpo-process na isusumiti sa PhilHealth. At ang PhilHealth naman, wala nang maraming endorsement ni congressman, ni gobernador o ano. Bibigay kagad at hospital ang bayad direkta. Ganun po ang PhilHealth. Hindi nakagagalaw sa nakalagay sa palad ng mga congressman o mga politiko o mga gobernador o mga senador. Yan po ang malaking pagkakaiba. Kaya ayaw nilang PhilHealth. Hindi sila sisikat. Kasi gusto nila mamimili ng buto gamit ang pera ng gobyerno. Gusto nila ipalabas sa mga tao na sila ay nagbibigay ng mga ayuda nang galing kuno sa kanilang bulsa. Kaya ang sigaw, hindi ko makalimutan, ang sigaw ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro, walang ayuda kung wala si Speaker. Walang AIX kung walang si Speaker. Bumabaha ang ayuda. Ganun po katindi. Kahit magaling na congressman ay nawawala sa wisyo kapag dinapuan na ng pera. Ganun po. Lahat. Hindi lang si Jinky Luistro. Marami sila lahat. Lahatin mo ng congressman dyan. Wala pong akong patawad. Kahit sino sila. Ganun po ang ginagawa nila. So ngayon, ano naman ang sa 4Ps? Bakit ayaw nila ng 4Ps? Kasi ganito po, ang 4Ps po, pag binasa mo ang batas ng 4Ps, nakalagay po doon, ang pera na ayuda na ibibigay sa mga indigent families. Families yan, hindi person sa indigent families, ay direkta na mapupunta sa bangko. At ang bangko, magbibigay naman ng ATM sa mga 4Ps beneficiary. At sila mismo nag-withdraw. Kaya ayaw na mga politiko yan. Mas maganda nga, i-GCash nyo na lang.
O, ano pang ibang naapektahan? Ang iba pang apektado, kinuha lang mga 50 billion pesos din. Para saan? Para sa senior citizens na monthly pension na 1,000 pesos. Kaya kayong mga senior citizen, wala po kayong makukuha na monthly 1,000 pension. Kasi ang 50 billion, kinuha na nila. Nilagay nila doon sa kanilang pundo na gusto ng paglalagyan. Saan nalagay ngayon? Sa 288 billion na pundo sa flood control projects. Mabuti na lang yung flood control projects nila na nilagay sa DPWH ay nabawasan ng 26 billion. Ang binawas sa 26 billion, tiningnan ko ang listahan. Puro mga flood control projects din. Ganun po ka sakim, ganun ka buaya. Kaya sabi nga ni Ted Filon, nagbakasyon siya. Sabi ni DJ Chacha, saan ka nanggaling? Sabi ni Ted Filon, nanggaling po ako sa farm. Saan farm? Sa crocodile farm. Sa crocodile farm, nakita ko yung mga ganito, mga kinakain nila. Oh. It is only a dramatization. Nakatawa lamang tayo, pero masakit ang ating dibdib. Kasi tayo mga Pilipino, marunong tayo tumawa kahit na umiiyak. Ganun lamang po tayo mga Pilipino. So, nung nilagay nila sa AKAP, anong mangyari? Kada pagbibigay ng pera, DSWD ang namimigay. Pero, ang mga DSWD ay ginagamit nila kasangkapan at sa pamimigay, kahit sa gymnasium o saan man, nakalagay ang tarpaulin ni Congressman. Nakalagay ang tarpaulin ni Martin Romualdez dyan sa mall tour niya. Nakalagay ang tarpaulin kung sino-sino mga mayor dyan na kaalyado nila. Tinignan ko nga yung mga tatakbong gobernador sa Laguna. Sa kay Dan Fernandez, sumisigaw siya, pag ako'y nanalo, mabibigyan kayo, hindi kayo uuwi ng luhaan. Bibigyan ko kayo ng cash. Ngayon, pag manalo pang anak ko na congressman, kasi tumatakbo si Dan Fernandez pagka-gobernador, si Dondon Fernandez ay doble na. Pag manalo pa ang aking vice-gobernador, triplihin natin. Ganun po. Ganun. Ibig sabihin, mga politiko po natin sa ngayon, ay sinusukat ang galing kung gaano kagagaling magbigay ng ayuda. Hindi ba dapat ang politiko hindi ganun? Dapat ang politiko ay mag-isip kung anong pundasyon, gaganda ang ekonomiya ng bawat bayan at para sa iniisip natin na kinabukasan ng ating bayan kung saan makakakita tayo ng mga anak natin, ng mga inhinyero balang araw, mga abogado balang araw, ng mga doktor balang araw, ng mga nurse balang araw, at isang mga magagaling na mga politiko na hindi nagnanakaw. Paano mangyari yan kung tinuturuan natin sila sa sistema ng ayuda? Kakalungkot. Ganon din po ang nangyari doon sa kalaban ni Dan Fernandez na si Karen Agapay, vice-gobernador. Nakita ko rin, puro din ayuda ang papasikat nila. Ang peg nila, puro ayuda. Pagalingan na pagbibigay ng ayuda. Nakita ko rin si Sol Aragones. Ayuda rin ang dating. Ang peg talaga nila, ayuda. Kaya si Len Alonte. Namibigay akap. Nakalagay pang pangalan. Congressman Len Alonte. Bakit naman ganon? At huwag na tayo lumayo. Dito na sa Manila City mismo. Ang tumatakbo, si Isko, si Hani, si Sam Versosa. Pero ang nakatawag pansin ko, si Sam Versosa ay sinusukat niya ang kanyang pagsasabi na siya ay magiging magaling na mayor sa pamamagitan ng pamimigay. Bigay dito, bigay doon. Tama ba yun? Sabihin ninyo, galing sa bulsa ko? Otot naman. Bago nagkalaman ang bulsa nyo, saan ba nanggaling ang laman ng bulsa nyo? Ganun po ang nakakalungkot na pangyayari sa atin. At pagkatapos ko nito, babasahin ko po ang panawagan ni Justice Antonio Carpio. Ang panawagan niya po ay simple lang. Ay magkaroon tayo ng revolusyon ng accountability. Bilangin lahat, tingnan ang lahat papanagutin, papaliwanag ang lahat kung saan at ano nangyari sa mga pundo ng bayan. Yan po ang ating panawagan sa ngayon na iyan din ang panawagan ni Justice Antonio Carpio. Gusto ko nga
pagsimulan ng Justice Antonio Carpio for President Movement sa ganitong nangyari. Babasahin ko po ang sinabi ni Justice Antonio Carpio. May pasakalibo na ako. Sabi ko, let's spark the revolution of accountability. This is no longer a joke. Please read this perfect piece written by Justice Antonio Carpio. Ito sabi niya. When are we Filipinos going to put an end to this? The blind leading the lost, a nation betrayed. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. That's a saying he quoted from Martin Luther King Jr. The halls of Congress and the Senate reek of betrayal. This is no longer just a circus. It is a grand heist, a vicious mockery of the Filipino people's sacrifices. While we break our backs, bleed and sacrifice for this nation, our so-called leaders are busy looting not just our wealth, but our very dignity. Their spectacle of greed and indifference has condemned 119 Filipinos to despair. They are no leaders. They are traitors, blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. A ruthless betrayal. Let us not mince words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotage a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Article 14 of our Constitution mandates that education receive the highest budgetary priority. Yet, these cowards violated the law with impunity. They robbed the classrooms, burned the books, and locked the gates of learning. Our dismal global ranking in math, science, and reading is no accident. It is a crime. It is murder. The murder of our children's potential. Healthcare, the first casualty. Zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence. It's malice. It is as if Congress has declared war on the poor. How many parents will have to bury their children because they couldn't afford a doctor? How many breadwinners will be crippled by illness, left to rot because our healthcare system has been gutted? PhilHealth is not a reserve fund for their thieving hands to dip into. It is the lifeblood of the millions of Filipinos who cling to it in their most desperate hours. The Universal Healthcare Act clearly mandates sin taxes to support PhilHealth. They violated that too. What do they call this? Mismanagement? No! This is state-sanctioned cruelty. The force of ACAP, and now the Ayuda sa Kapos ang Kita program comes along. A shameless election bribe dressed as charity. 26 billion pesos stolen from education and healthcare, disguised as aid, but in reality, it is ammunition for the corrupt to cement their power. They will toss these scraps to the people during election season while millions of Filipinos starve, bleed, and suffer. Do they think we are blind? Do they think we cannot see this brazen, cynical ploy for what it is? Every peso wasted on ACAPs is another peso stolen from classrooms, hospitals, and roads, is another dagger in the back of the Filipino people. Our silence makes us complicit. But perhaps
the greatest betrayal is our own. Our silence feeds their arrogance. Why are we not in the streets? Why do we allow these thieves to gut our nation while we watch from the sidelines? Is it fear, apathy, exhaustion? Whatever the reason, our passivity emboldens them. Every moment of silence is a betrayal of the nation we claim to love. Even our Supreme Court, the supposed guardian of justice, stands paralyzed, too terrified of congressional wrath to do their duty. Where is the justice for the oppressed when even the judiciary cowers? When justice is silent, tyranny thrives. Enough is enough. This is no longer about politics. It's about survival. They are dismantling our nation, brick by brick, peso by stolen peso. And unless we fight back, they will leave nothing behind but ashes and despair. But there is hope. We, the people, are the true power of this nation. We can end this betrayal. We can demand accountability. We can take back what is rightfully ours, a government that serves, not plunders. The time to fight is now. If we remain silent, we deserve the ruin that follows. But if we rise, if we unite and act, we can reclaim this nation from the thieves and traitors who have hijacked it. Let our anger be our fuel. Let our indignation spark a revolution of accountability. The question is not if we can fight back. The question is, will we fight back before it's too late? For every peso stolen, for every dream crushed, for every life lost, we must demand justice. This betrayal must end. This tip must end. This silence must end. The time to act is now. Yan po, coming from a former justice of the Supreme Court. Normal po sa mga justice sa Supreme Court ay mga taong tahimik, mga taong the last to revolt ang mga justice. Pero bakit sinulat ito ni Justice Antonio Carpio? Ganun po. Kaya I'm calling out on you. Sabi ni Charlie Whiskey, ano nangyari? Picture 925, that should be translated in Filipino so that the common man, Juan de la Cruz, can understand. Ita-translate ko ito sa Tagalog po. Isusulat ko po sa Tagalog. Cesar Balmaceda, good morning mga katoto. O mga katotohanan, mga katoto, makinig po kayo. Tapos si Romeo Bailas, ang sama ng situation sa bansa natin, public and private, marami na ang magnanakaw. Darating ang panahon kapag pumunta ka sa ibang bansa, ang tingin nila sa Pilipino, magnanakaw. PhD, Dr. Rivay, yes, PhD, Dr. din yan. Blue Monarch, a manipulator, nonsense talker. Si Juan de la Cruz, Blue Monarch. So, si Pexo 925, Raymond A., gusto mo bang politika na yan na magiging mga Pilipino para magmamalimos sa kanila ng ayuda? Apolonio Cristobal, you don't know why okay, hindi ko mabasa. Marlon Magallanes, shout out sir, Bunyog, ayos ang ginawa mo sa programa mo, mabuhay ka, salamat po. Juan de la Cruz, sunny suggestions guys on how to draw traffic to the site. Tapos, PEC 0925, Grand Heist is actually what it is. So, Blue Monarch, why are you using doctor when you are not a doctor? I am a doctor, Blue Monarch. I was awarded with the degree of Doctor of Jurisprudence. That's it. That should not be an issue. So, Apolonio Cristobal, dapat revolusyon gaya ng France noong araw, labanan natin ang corrupt politician. Teddy Aguirre, sa maiksing salita, lawmakers are the lawbreakers. Tama po. PEC 0925, revolution of accountability is a good start. Blue Monarch, why are you using doctor? Paulit. Ano ito? Tanong sa akin. I now suspect, Blue Monarch, who are you? You are a man who does not want me. Ganun lang po kasimple. Ulit-ulit ang tanong. Teddy Aguirre, sa maiksing salita,
Ayuda is a way of controlling the people. Vivian Saremo, wala na magandang kinabukasan ng Pilipinas kung ganyan utak ng mga politiko. Rodrigo Servo Jr., alam siguro ni Miko, pag tinawag kang doktor, graduate ka ng medicine. Hindi lahat po ng doktor sa medicine na nagdoktor ay doktor of medicine. Ganun lang po kasimple. May doctor of PhD, no? Po, doctor of philosophy. Ako naman, doctor of jurisprudence. Bakit naging issue po yan? Dapat you should not ask, di ba? If you are not having that malice in your mind against me, then the only thing that I can say of you, Mr. Blue Monarch, is you want to put me in shame. Ganun lang kasimple po. Friend Antonio, Romeo Bailas, Jigger Yarte, katulad sa Dole Tupad, tunay na ayuda dahil may resibo. Tama po kayo. Romeo Vizcara Vlog, biboto ang walang gastos na galing sa gobyerno. Juan de la Cruz, dahil kasi mga taong bayan ang dapat huwag nang butuhin mga kawatan. Jigger Yarte, maaaring mangyari na maraming mamatay dahil sa kakulangan sa pundo. Jane Gallardo, good morning sir, watching from Cagayan de Oro City. So maayong buntag sa inyo diha sa Cagayan de Oro City. Apolonio Cristobal, wala ng pag-asa ang Pilipino. Dapat makikita lang sahod nila. Ayun. Jigger Yarte, unti-unti na nangyayari ang mga post ko noon na makabalik ang Marcos sa Malacanang. Yun nga, pinabalik nila. Jupiter Pluto, marhay na aga sa mga Bicolano. Tapos the Having Jerry, good morning. Fly High, Mikpal, lahat ng gumraduate ng Bachelor of Laws and Letters ay natawagan na doktor. Doctor of Jurisprudence na po kami ngayon. Apolonio Cristobal, Litong Gomez, tatataka ito ko sa Mikoy. Ano ba talaga agenda mo rito? Hihiyain mo ako? But rest assured, you can never put me to shame. Ganun lang kasimple. Paz Guerrero, si Engineer Toto sa math, sana manalo sa senator. Siyempre, best in math po ako. At physics, baliwala lang sa akin ang physics na subjects. Chemistry, baliwala lang. Mga 1.0 po grado ko sa physics, sa chemistry. At kahit sa English po, kahit sa Spanish, lahat ng Spanish subjects ko po, 1.0. Marilo Fabian, music lover. Tapos Jigger Yarte, road stayer. At tapos Hilo po naman, no? Serafin Evangelista, Teresita Salazar, Romulo Domingo, Marilo Fabian, Japi Arante, Peñalosa, Kiko Maan, Pexoran 25, Alan Durano, Quezon. Anyway, ladies and gentlemen, nais ko lang po inanunsyo na may nagsumagot na yung kumilik sa akin na magsusulat na lang ako ng formal para bigyan lang ako ng kopya ng mga dokumento na gagamitin ko laban para kay Erwin Tulfo para kakasuhan ko siya ng tinatawag na disqualification. US citizen po siya. Okay, sa sunod, Tulfo naman pag-usapan natin. At may pupuntahan lamang ako na isang mahalagang importante. Okay? So, magandang umaga, mga Pilipino! Kailan